Season 2, Episode 6. Dahan-dahang nilapitan ni Dave ang natutulog na si Laura at niyakap siya. Umaasang maibabalik nito ang dating pagmamahal sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa biglang pagbabago ni Laura, lalo't si Leandro ang kanilang kinamumuhian ang tila palaging nasa isip nito. Miss na miss ko na ang yakap mo, Laura. Hayaan mo ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko. Bulong ni Dave habang nakayakap kay Laura. Maya-maya, iminulat ni Laura ang mga mata at napansing nakayakap sa kanya si Dave. Nang laki ang mga mata nito at biglang nakaramdam ng matinding galit. Bastos! Bakit ka nakayakap sa akin? Sigaw ni Laura na napabalikwas ng bangon at pinaghahampas ng unan si Dave. Aray ko! Ano ba, Laura? Wala naman akong ginawang masama ah. Sigaw ni Dave habang sinasangga ang bawat hampas sa kanya ni Laura. Tinasan siya ng kilay ni Laura at nginusuan. Anong wala? Bakit ka nakayakap nga sa akin? At bakit narito ka sa kwarto ko? May balak kang masama, no? Gusto mo akong pagsamantalahan, no? Dahil doon ay napakamot ng ulo si Dave at agad na nagpaliwanag. Pilit din niyang pinakakalma si Laura sa pamamagitan ng paghagod sa likod nito, ngunit imbis na kumalma, ay lalo itong nainis. Ay nako, mali ang iniisip mo, babe. Tinabihan lang naman kita habang natutulog ka at niyakap. Baka kasi nilalamig ka eh. Huwag ka na magalit. Ikaw naman oh. Anong babe? Tigilan mo nga ako? Nagmamaang-maangan ka pa? Gusto mo lang akong chancingan eh. Isusumbong kita kay Leandro. Sambit naman ni Laura sa malakas na tono, ngunit ilang saglit lang ay natahimik siya at tila nabigla sa binitawang mga salita. Amoy LQ ah. Sa sinabing yun ni Laura ay biglang natigilan si Dave. Hindi nakakibo ang binata. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa dibdib na parang sumugat sa kanyang puso. Napayuko siya sa sama ng loob. Natigilan naman si Laura at nahiya sa mga sinabi niya. Hindi ko gustong sabihin yun, Dave. Pero, yun kasi ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pilit na pumapasok ang pangalan ni Leandro sa isip at puso ko. Hindi ko ito makontrol. May kung anong boses na bumubulong sa akin na siyang isipin ko at hanapin ko. Ay, ang sakit nga naman nun, Laura. Damang-dama ko dito sa kabilang buhay. Muling ibinaling ni Dave ang tingin sa nalilitong si Laura. Wala akong masamang intensyon, Laura. Niyakap kita para ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Umaasang babalik ang dati mong pagtingin. Nasasaktan ako sa mga kinikilos mo, sa totoo lang. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi naman makatingin ng diretso ang dalaga sa mga mata ni Dave. Hindi rin alam ni Laura ang isasagot. Umiling lang ito. Maya-maya ay bigla na lang itong nag-iiyak at patakbong pumasok sa kwarto nito. Susundan sana ni Dave ang nobya, ngunit bigla namang dumating sina Kapitan Mauro, Larry at Cynthia. Biglang bumungad si Kapitan Mauro na di maitago ang ngiti sa mga labi. O Dave, buti narito ka. May pag-uusapan tayong importante. Pre, makinig ka sa sasabihin namin. May dala kami magandang balita. Sabad naman ni Larry, sabay inakbayan ng kaibigan. Anong sasabihin niyo sa akin? Sandali lang si Laura kasi umiiyak at nandoon sa kwarto niya. Ha? Umiiyak? Bakit umiiyak ang anak ko? Walang nagawa si Dave kundi ang sabihin ng totoo. Hinahanap ko kasi kayo kanina, Kap, pati itong sila Larry at Cynthia, kaya po pumunta ako rito upang magtanong kay Laura. Pero tugon ni Dave na saglit na natikilan sa susunod na sasabihin. Napakulot naman ang noo ni Kapitan Mauro. Pati sina Larry at Cynthia ay nakaramdam ng kaba. Ano bang ginawa mo kay Laura, pre, at umiyak? Hoy, Dave, sabihin mo na kasi kung ano nangyari sa anak ko. May ginawa ka ba sa kanya? Sumagot ka nga. Wika ni Kapitan Mauro sa malakas na boses. Pinandilatan din ng mga mata ni Kapitan ang binata. Naisip naman ni Cynthia na puntahan si Laura sa kwarto nito para pakalmahin.
Pupuntahan ko na muna si Ate Laura. Baka kung napano na siya. Uling binalingan ni Kapitan Mauro si Dave. O ano na? Ayoko nang pinag-aantay ako, Dave. Wika ng kapitan na gusto nang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Napabuntong hininga naman si Dave bago nagsalita. Kapitan, pumasok po ako sa kwarto niya at nakita akong mahimbing yung tulog niya. Tinabihan ko siya at niyakap. Umaasang makalimutan niya si Leandro. Pero nagising siya eh. Nagalit at hinampas ako ng unan. Gaya ng inaasahan, ay isang malakas na batok ang ginaswad ni Kapitan Mauro kay Dave. Gunggong ka talaga ano? Hindi pa nga kayo ikinakasal ng anak ko eh. Gusto mo nang umiskor? Maswerte ka. Dahil kung ako si Laura, matadyakan kita makita mo. Hindi na napigilan pa ni Laring mapahalakhak ng malakas. Hindi pala uubra kay Laura yung pagiging matinik mo, pre. Tiklop ka pala eh. Mabilis namang ginantihan ni Dave ang nanunuksong si Larry. Ungas. Reminder lang, Mr. Former Tabatsoy. Kung ako tiklop, ano ka pa? Diba, Mr. Torpe? Dahil sa nagkakapersonalan na ay inawat na sila ni Kapitan Mauro. Manahimik na kayo. Parehas lang kayong gunggong. Mamaya ay mag-usap ulit tayo, Dave, tungkol sa anak ko. Pero kailangan ko munang malaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nag-iba ang pakikitungo niya sa'yo. Ha? Ano po ba ang dahilan, Kap? At ikinuwento na nga ni na Kapitan Mauro at Larry ang lahat kay Dave. Sa natuklasan ay gustong magwala ng binata sa sobrang galit. Walang yaka, Leandro. Napaka-hype mo talaga. Isa kang tuso! Sigaw niya sa nakaakmang lalabas sa bahay ng kapitan at susugurin sa kulta ni Leandro, ngunit agad siyang pinakalma ni Kapitan Mauro at Larry. Maghunos dili ka, pre. Wala kang magagawa kung susugurin mo si Leandro ngayon. Tama si Larry, Dave. Sa ngayon ay nasa kanya ang alas. Ngunit may paraan pa kung paano matatanggal ang gayuma sa katawan ni Laura. Ayos! Ano ho yun, Kap? Kailangan na magniig kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Dave. Muli siyang pinagpawisan sa mga sinabi ni Kapitan Mauro. Ano po? Bingi ka ba, pre? Ang sabi ni Kap, kailangan magtsurbahan na kayo ni Laura at doon mapuputol ang sumpa ng gayuma ni Salome. Isang malakas na patok ang muling tumama sa ulo ni Larry mula sa kapitan. Sige, ipagsigawan mo pa para marinig ni Leandro. Baka mamaya ay nandyan lang siya sa paligid-ligid at mabulilyaso pa ang lahat. At dahil doon ay nabuhayan ng loob si Dave. Nasarurok na siya ng tagumpay at unti-unting humupa ang kanyang galit, ngunit pag-aalala pa rin ang nasa isipan niya. Kap, paano kami magkukuhan? Ang buwisit na Leandrong yun ay hinahanap-hanap niya. Saka nagalit pa siya sa akin kanina, mas lalong mahihirapan akong yayain siya kami. Yan ang kailangan natin pagplanuhan. Gagawa tayo ng plano upang maikasal kayo at maging magkatipan. Para maputol na ang epekto ng gayuma sa inyong pag-iisa. Sigurado ka na ba sa anak ko, Dave? Ibibigay ko sa iyo ang aking basbas kapag ibinigay mo sa akin ang iyong salita. Naging seryoso ang mukha ni Dave at diretsong tinignan ang kapitan sa kanyang mga mata. Pinapangako ko po na ibibigay ko ng buong-buo ang puso ko sa inyong anak. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Makakaasa po kayo, Daddy. Nagkatinginan ang mga kalalakihan na tila nagkakaintindihan sila at sabay ngumiti. Good job, Dave. Mukhang tapos na ang mga playboy days mo. Samantala, may tila biglang naalala si Dave. Pero Kap, paano nga po pala si Salome? Di ba kinulong siya ng kakambal niya? Baka makarating kay Leandro yung nangyari. Mainam kung ganun. Sige at planuhin na natin. Tungkol naman kay Salome, hindi malalaman ni Leandro ang nangyari. Si Soraya na ang bahala dyan. Paano kung malaman ni Leandro ang nangyari kay Salome? Paano kung siya mismo ang pumunta rito at hanapin ang kapatid mo? Huwag ho kayong mag-alala. Kung magpapadala man siya ulit ng alagad dito, kung siya ang magpapakita, ay ako na ang haharap sa kanya. Ako ang magpapanggap bilang si Salome. Lalansihin ko siya na walang magiging problema sa gayumang ginawa ng aking kapatid. Para hindi niya malaman na alam na natin ang sabwatan nila. Baka sa mukha ni Kapitan Mauro ang kaba sa gustong gawin ng dalaga. Pero kilala ko si Leandro. Siya ang hari sa lahat ng tuso.
Napakamapanganib ng gagawin mo. Bumuhit naman sa mga labi ni Soraya ang makahulugang ngiti. Parang hindi nyo naman kami kilalang magkapatid, Kapitan. Kami ni Salome ang pinakamahusay na mangkukulam sa lahat ng lahi ng kalahati. Namana namin yun sa aming yumaong ama't ina. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Leandro, ay hindi niya malalaman na ako'y hindi si Salome. Napatango na lang si Kapitan Mauro, Larry at Cynthia sa sinabi ng mangkukulam. Kung gayon ay mag-iingat ka pa rin, Soraya. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Wala hong anuman, Kapitan. Ginagawa ko lamang po kung anong tama. Mag-iingat ka, Soraya. Puntahan mo na lang ako. Kami pala pag kailangan mo ng tulong namin. Biglang napasigaw ang binata ng kurutin ng pinong-pino ni Cynthia sa tagiliran niya. Hindi ito kumibok at tahimik lang, ngunit halata sa mukha ng dalaga ang pagseselos. Jelly. Aray! Pinamulahan ng mukha si Larry at nakaramdam siya ng hiya at pagsisisi sa sinabi. Nakalimutan niya na naroon din si Cynthia na alam niya may pagtingin sa kanya. Natawa tuloy si Kapitan Mauro at Soraya sa dalawa. Pasensya ka na sa dalawang to, ha, Soraya. Para tuloy ako nanonood ng TGIS. Ayos lang ho, Kapitan. Nakakatuwa nga itong si Larry. Ang mabuti pa ho ay kausapin niyo na sina Dave at si Laura tungkol sa napag-usapan natin. Kailangang maisagawa nila ang pagniniig sa lalong madaling panahon. Kung ganun po pala, napakabuti ng Sorayang yon. Kabaliktaran ng traidor niyang kakambal. Gusto ko sana siyang pasalamatan ng personal pagka naging maayos na. Oo, kaya wag na natin sayangin ng oras. Samantala, sa bagong kuta kung nasaan ang hari ng mga aswang na si Leandro kasama ang kanyang mga kampon. Haring Leandro, mukhang napakasaya niyo ngayon, ha? Siyempre naman, dahil malapit ng tuluyang mapasa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Sa susunod na kabilugan ng buwan ay ako na ang ibigin at sasambahin ni Laura. Wala na magagawa si Mauro at ang mortal na Dave na yon. Sagot ni Leandro saka humagalpal ng tawa na dinig sa buong kuweba. Pero, Haring Leandro, medyo nag-aalala lang po ako. Paano kaya kung... Biglang kumunot ang noo ni Leandro sa sinabi ng tawan. Paano kung ano? Tanong ng Haring Aswang. I mean, you know, paano kung makahanap sila ng paraan upang maputol ang sumpa ng gayuma? Natawa lang si Leandro. Imposible ang sinasabi mo, Gunggong. Dahil ang sinabi sa akin ng mangkukulam na si Salome ay walang kung ano man na makakatanggal sa epekto ng gayuma. Pwera na lamang kung mayroon siyang hindi sinasabi sa akin. Sambit ni Leandro na biglang napaisip na malalim. Teka, oo nga no? Paano kung meron ngang lunas ang gayumang ginawa ni Salome? Kung mayroon man, bakit hindi niya sinabi sa akin? Kailangan kong makausap ang babaeng yun. Oo, Leandro. I smell trouble. Abangan ang susunod na kabanata sa Dagit sa Baryo ng mga Aswang Season 2 Episode 7. Ako si Silas. Maraming salamat sa panonood. Babayush!